Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako si Kaloy, 22 anyos. Sanay ako sa hirap, bukid, pawis, sikat ng araw, at kaning tutong. Pero kahit ganon, marunong akong magtiis. Kaya nang inirekomenda ako ng kapitbahay kong si Mang Tonyo bilang isang all-around boy sa Maynila, hindi na ako tumanggi. Sabi nila, mabait daw ang among babae. Maganda, maayos, at simple. Pero madalas, nag-iisa. Ang asawa niya, matagal ng OFW. Ang totoo, hindi ko alam kung anong klase ng buhay meron ng mga ganong tao. Hanggang sa makilala ko, si Ma'am Amanda. Pagpasok ko pa lang sa bahay, amoy sabon, amoy bagong plancha, pero may kung anong lamig sa hangin. Malinis ang lahat, pero parang walang tao. Paglabas niya sa kusina, doon ko lang naisip, ganito pala ang itsura ng babae na marunong maghintay. Maputi siya, nasa 40 na siguro, mainhin kumilos, may mga linyang banayad sa gilid ng mga mata. Pero imbis na tanda ng edad, para sa akin, parang patunay ng karanasan. Eto ang magiging silid mo, sabi niya. Simple lang ha, pero malinis naman. Tumango lang ako. Ayos lang po, ma'am. Ngumiti siya. Kung ganon, magpahinga ka na muna. Bukas ka na magsimula magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero sa ngiting iyon, parang biglang uminit yung lamig ng bahay. Ilang araw pa lang ako roon nang maramdaman kong iba ang aura ng bahay na to. Tahimik, pero hindi payapa. Parang may iniipit na emosyon sa bawat sulok. At sa gitna ng katahimikan, naririnig ko minsan si Ma'am Amanda humihinga ng malalim habang nakatingin sa labas ng bintana. Yung tipong gusto niyang sabihin na pagod na siya, pero hindi niya magawa. Ako, tahimik lang din. Pero sa bawat tawag niya ng pangalan ko, parang may kung anong kuryenteng dumadaan sa dibdib ko. Kaloy, pakitulungan nga ako rito. Kaloy, sabayan mo naman akong mamalengke. Wala naman dapat mali siya, pero hindi mo mapipigilan yung puso mo. Lalo na kung matagal ka ring walang karamay. Isang hapon, habang nag-ayos ako ng paso sa hardin, biglang may boses na tumili sa likod ko. Uy, ang gwapo naman ng bagong helper ni ate. Paglingon ko, isang dalaga ang nakatayo sa gate. Maikli ang buhok, nakashort na maong, at may ngiting parang sanay mang-akit. Siya, si Jelay, nakababatang kapatid ni Ma'am Amanda. 20 years old lang daw, estudyante. Pero sa tindig niya, parang kabaliktaran ng ate niya. Palaban, maprangka, at puno ng sigla. Kaloy, di ba? Tanong niya. Opo. Alam mo bang may warning ako sa'yo? Warning? Huwag ka masyadong mabait sa ate ko. Pag naawa ka dyan, baka ikaw ang mahulog. Tapos tumawa siya. Pero sa halakhak niyang yun, may laman. Parang sinasabi niyang alam niya kung anong kulang sa ate niya. At alam din niyang kaya kong punan yun. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Narinig ko si Ma'am Amanda sa sala. Nanonood ng TV mag-isa. Lumapit ako para tanungin kung gusto niyang magkape. Ngumiti siya ng mahina. Sabay sabi, "Ang bait mo naman, Kaloy." Umupo ako sandali. At sa pagitan ng liwanag ng TV at katahimikan ng bahay, parang may mga salitang gustong lumabas. Pero pareho naming piniling manahimik. Sa loob-loob ko, alam kong mali kung may maramdaman man ako. Pero minsan, hindi mo rin mapipigilan ang sarili mo. At sa mga titig na yon ni Ma'am Amanda, alam kong hindi ako nag-iisa sa nararamdaman kong yun. Kinabukasan,
Dumating ulit si Jelay. Ngumiti lang siya. Pero yung tingin niya sa akin, parang may alam na hindi dapat. "Good morning, Kaloy," sabi niya, sabay kindat. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang pala si Ma'am Amanda ang delikado sa bahay na to. Minsan, pakiramdam ko, nakakulong ako sa pagitan ng dalawang apoy. Si Ma'am Amanda, ang apoy na marahan, tahimik, malambing. Pero kapag napalapit ka, may lalim na hindi mo na matatakasan. Si Jelay naman, ang apoy na mabilis. At pareho silang umiikot sa paligid ko. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Wala si Jelay, pero naroon si Ma'am Amanda sa sala. Tahimik lang, may hawak na basong alak. Nakatingin siya sa labas ng pintana, sa ulan na walang tigil. "Kaloy," mahinaw niyang sabi. "Minsan, naiinggit ako sa ulan." "Bakit naman, ma'am?" tanong ko. Malaya siya. Pwede siyang bumagsak kahit saan niya gusto. Samantalang ako, nakatali. Tahimik ako. Pero nang tumingin siya sa akin, iba yung tingin. Parang pagod. Parang gusto lang niya maramdaman ulit na may nagmamalasakit. Nilapitan ko siya para abutin yung baso niya. "Baka po masobrahan kayo sa alak." Umiti siya. Parang huminto ang oras. Ramdam kong bawal, pero ramdam ko rin kung gaano katindi yung kakulangan niya. At ako yung nandun. Walang asawa, walang iniintinding tama o mali. Hanggang sa bumulong siya. "Huwag kang matakot. Ako na ang bahala." Hindi ko na alam kung paano nangyari. Ang alam ko lang, sa gabing yun, tumigil ang ulan. Pero sa loob ng bahay, may bagyong hindi kayang itago. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng labahin, biglang dumating si Jelay. Nakaputing damit, basa pa ng ulan, parang galing eskwela. "Si ate?" tanong niya. "Nasa kwarto po, nagpapahinga." Sagot ko. Tumango siya, tapos lumapit sa akin. "Kaloy, may gusto lang ako itanong." "Ano po yun?" "Bakit parang may tinatago ka?" Ngumiti siya, pero yung mata niya matalim. Wala po." Sabay kindat. "Alam mo, Kaloy, maropok yung ate ko. Dapat hindi mo siya masyadong pinapaasa." Napalunok ako. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Lumapit pa siya. "Talaga lang ha? Kasi alam ko pag may nangyayari. Nakikita ko sa kilos ni ate. At sa tingin mo, kaya ko lang manahimik." May ngiti siya, pero may halong pagsubok. Parang gusto niya makita kung hanggang saan ko kayang itago ang totoo. At bago siya umalis, bumulong siya. Kung ako si ate, hindi ko na ipapaubaya sa iba ang gusto ko. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Tuwing naroon si Jelay, lagi siyang may paraan para mapansin ko siya. May pagkakataong maghuhugas siya ng pinggan. Ako naman, naglilinis sa gilid. Tapos bigla siyang lalapit para sabihin, "Kaloy, may dumi sa pisngi mo." Simple lang sana, pero ang haplos na yon, parang kuryente. At sa bawat gabing dumaraan, pakiramdam ko, hindi lang si Ma'am Amanda ang naguguluhan, kundi ako rin. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa ingay sa labas ng bintana ng kwartong tinutulugan ko. Pagbukas ko ng pinto, si Jelay yon. Nakatayo sa ulan, basa ang buhok, nanginginig. "Kaloy, pwede bang pumasok ako sandali?" "Oo naman," sagot ko agad. "May tampuhan kami ni ate," sabi niya habang tinutuyo ang braso. Sabi ko kasi, napapansin ko siyang iba na. Hindi na siya yung dati.
Tahimik ako. Pero alam mo, patuloy niya. Hindi ko siya masisisi. Kung ako rin siguro, mahuhulog din ako sa katulad mo. Tumitig siya sa akin ng diretso. At sa titig na yon, ramdam kong hindi na ito biro. Kaloy, sabi niya sa mababang boses. Paano kung ayoko na lang manahimik? Hindi ako nakasagot. Ang tanging narinig ko lang ay ang lakas ng tibok ng puso ko at ang ulan na muling bumuhos sa labas. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Ma'am Amanda, tahimik lang sa almusal, nagkakape. Si Jelay naman, nakaupo sa kabilang gilid ng mesa. Nakakunot ang noo, pero paminsan-minsan ay tinitignan ako na parang may gustong sabihin. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila, kahit wala silang sinasabi. Kaloy, pakiabot nga ang tinapay. Utos ni Ma'am Amanda. Habang inaabot ko, sumabat si Jelay. Ate, baka hindi na yan makapunta sa'yo. Kasi busy siya, kakatingin sa'yo. Natahimik ang mesa. Halos mabitawan ko ang tinapay. Ngumiti lang si Ma'am Amanda. Pero alam kong may tinatago sa likod ng ngiting iyon. Pag alis ni Ma'am papasok sa kwarto, lumapit agad sa akin si Jelay. Ang galing mong magkunwari, Kaloy. Bulong niya. Akala mo hindi ko alam, pero alam kong may nangyayari. Umiling ako. Jelay, huwag mong gawin to. Bakit hindi? Dahil totoo? Tumingin siya ng diretso. Ate ko siya. Oo. Pero hindi ibig sabihin ay ibibigay ko lahat sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako napasok sa gulo ng dalawang babaeng magkapatid. Isang umaga lang. Simpleng trabaho lang ang gusto ko. Ngayon, bawat galaw ko, may kapalit na kaba at kasalanan. Lumipas ang ilang araw. Tuwing gabi, nagiging mas mapanlin lang ang katahimikan ng bahay. Isang gabi, tinawag ako ni Jelay sa balkonahe. Kaloy, sabi niya, napapagod na akong magpanggap na wala akong nararamdaman. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangan maintindihan. Gusto ko lang malaman kung ako ba, kahit minsan, pumasok sa isip mo. Hindi ako nakasagot. Pero nang lumapit siya, halos magdikit ang mukha namin. Hindi ko na alam kung alin ang tama. Paglingon ko, si Ma'am Amanda, nakatayo sa may hagdanan. Gulat at luha ang nasa mukha. Jelay, sigaw niya. Ano tong ginagawa mo? Tanong mo sa kanya, ate. Balik ni Jelay. Halos manginig sa galit. Tanungin mo kung sino sa atin ang mahal niya. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Ang hiya o ang bigat ng katotohanan. Pareho silang masasaktan dahil sa akin. Kinabukasan, hindi na ako pinapansin ni Ma'am Amanda. Tahimik siya buong araw. Si Jelay naman, nagbago. Laging nakasunod. Laging nagpaparamdam. Parang sinasadya. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos ako sa likod bahay, lumapit siya. Alam mo, Kaloy, sabi niya, kung ayaw na ni ate sa'yo, ako na lang. Hindi ganyan kadali, Jelay. Bakit hindi? Ako naman yung nandito. Ako yung pumipili sa'yo. Siya, baka iniisip pa rin niya yung asawa niya. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Umiti siya ng mapait. Alam ko, pero mas kaya kong panindigan to kesa magpanggap. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero sa gabing iyon, ang tahimik na bahay ni Ma'am Amanda ay tuluyan ng naging kulungan ng lihim na kami lang tatlo ang nakakakita. Lumipas pa ang mga linggo
At unti-unti nang lumalim ang lahat. Hanggang sa isang araw, napansin kong madalas nasusuka si Jelay. Maputla at laging tulala. Okay ka lang ba? Tanong ko. Ngumiti siya ng pilit. Kaloy, may kailangan akong sabihin. Anong ibig mong? Buntis ako. Parang huminto ang mundo ko. Bago ko pa may tanong kung sigurado siya, sumabat siya. At bago mo itanong, oo, ikaw lang naman ang ama. Hindi ako nakapagsalita. Ngunit bago pa ako makaisip, may tumawag mula sa pintuan. Si Ma'am Amanda. Gulat at nanginginig. Jelay, anong sinabi mo? Tumingin si Jelay sa kanya. Diretso, malamig at may luha. Ate, kung isusumbong mo ako kina mama at papa, isusumbong din kita sa asawa mo. Walang kasing bigat ng hangin nung gabing iyon. Tahimik ang buong bahay, pero bawat hakbang ko, parang may nagbabantang bagyo. Si Jelay, nakaupo sa sala, nakayakap sa sarili. At si Ma'am Amanda, nakatayo sa harap niya. Halatang pinipigilan ng sarili para hindi sumigaw. Jelay, mahinaon pero nanginginig na sabi ni Ma'am Amanda. Totoo ba yung sinabi mo? Tahimik si Jelay, pero kitang-kita ko ang luha niyang tumulo. Oo ate, buntis ako. At si Kaloy lang ang ama. Parang tinamaan ako ng kidlat. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Si Ma'am Amanda, napahawak sa dibdib. Parang biglang nawalan ng lakas. Ano ba to, Jelay? Paano mo nagawa to? Sa dinami-dami ng lalaki, bakit si Kaloy pa? Tumayo si Jelay. Nanginginig din ng boses. Bakit ate? Ikaw lang ba ang pwedeng magmahal? Ako rin, marunong masaktan. Matagal ko nang nakikita kung paano mo siya tinitignan. Akala mo ba hindi ko alam? Tsaka ate, may asawa ka di ba? Hindi ba't mas nakakahiya yun na malaman ng iba na may relasyon kayo ng boy mo? Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan ate? Na ikaw, habang may asawa sa abroad, may ibang lalaki dito. Pero alam mo naman ang nararamdaman ko para kay Kaloy, di ba? Bakit nagpabuntis ka pa sa kanya? Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung sino ang mas tama o kung may tama pa ba sa amin. Ako, nakatayo lang. Lumapit ako. Tinangkang awatin si Jelay. Jelay, tama na. Pero tumingin siya sa akin. Puno ng luha at galit. Kaloy, huwag mo akong pigilan. Alam mo bang habang kinukulong mo yung damdamin mo sa kanya, ako itong nag-aabang ng tira. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Tumingin siya sa ate niya. Hindi ko sinasadya ate, pero minahal ko siya. At ngayon, dala ko na yung bunga ng pagkakamali namin. Pagkakamali? Sigaw ni Ma'am Amanda. Kung alam mo lang, Jelay, lahat ng ginagawa ko, kasalanan sa asawa kong nasa malayo. Hindi ko hiniling na umabot sa ganito. Ngumiti ng mapait si Jelay. Pero hinayaan mo, di ba? Kasi mas madali kang magpatawad sa sarili mo kaysa tanggapin na may iba pang pwedeng magmahal sa kanya. Umiyak si Ma'am Amanda. Halos mawalan ng boses. Anong gusto mong gawin ko, ha? Magpakamatay sa hiya? Hindi ate. Sagot ni Jelay. Malamig pero durog ang tono. Gusto ko lang maramdaman mo kung gaano kasakit yung pakiramdam na palaging pangalawa. Tinalikuran ni Jelay ang ate niya at humarap sa akin. Kaloy, ako na lang ang piliin mo. Magkakaanak na tayo oh. Ako,
Yung kayang lumaban kahit walang pangalan. Pero bago pa ako makasagot, sumabat si Ma'am Amanda. Umiiyak, halos pasigaw. Kaloy, pakiusap. Huwag kang paloko. Ginamit ka lang niya para saktan ako. Hindi totoo yun. Balik ni Jelay. Hindi ko siya ginamit. Minahal ko siya. Kahit alam kong ikaw ang una niyang minahal. Sa isang iglap, sabay silang tumingin sa akin. Pareho silang naghihintay ng sagot. Sino ang pipiliin ko? Ang babaeng una kong pinakinggan ang bawat buntong hininga? O ang batang natutong magmahal dahil sa kakulangan ng kanyang kapatid? Pero sa totoo lang, wala akong lakas. Wala akong karapatang pumili. Ang nagawa ko lang ay lumapit sa kanila. Sabay sabi, patawarin niyo ako. Pareho ko kayong nasaktan. Tumalikod ako at bago ako tuluyang lumabas ng bahay, narinig ko ang boses ni Jelay. Nanginginig sa galit at luha. Ate, kapag sinabi mo to sa pamilya natin, sisiguraduhin ko na malalaman din ni Kuya ang lahat ng kalokohan mo. At doon, tuluyang nabasag ang lahat. Ang bahay na dating tahimik ay napuno ng sigawan, iyakan, at mga salitang hindi na pwedeng bawiin. At ako, ang dahilan kung bakit tuluyang nasira ang magkapatid. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar ngayon. Araw-araw, tinatangka akong bumangon. Pero bawat umaga, dala ko pa rin yung tanong, sino ba talaga ang dapat kong piliin? Si Ma'am Amanda. Nauna kong minahal kahit alam kong bawal. Gustuhin ko man siyang ipaglaban, pero nakatali na siya sa asawa niya. Siya ang babaeng tinuruan akong magmahal sa katahimikan. O si Jelay, ang batang mas matapang magmahal, pero mas mapanganib. Siya yung nagparamdam sa akin na may karapatan din akong piliin, kahit alam kong mali. Ngayon, siya ang may dala ng dugo ko sa sinapupunan niya. At sa bawat oras, naririnig ko ang banta niya sa ate niya. Dalawang babaeng parehong umiiyak, parehong nagmahal, pero parehong sugatan dahil sa akin. At ako yung lalaki ang nag-akala na kaya kong magbigay ng pagmamahal, pero nauwi lang sa pagkawasak ng isang tahanan. Minsan, naiisip ko, kung aalis na lang kaya ako. Kung iiwan ko silang dalawa, baka yun ang pinakamabuting gawin. Pero paano ko iiwan ang batang nasa sinapupunan ni Jelay? At paano ko makakalimutan ang mga luha ni Ma'am Amanda? Yung boses niyang pabulong habang sinasabi, Kaloy, sana ako pa rin. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Hindi ko alam kung kanino ako babalik. Ang alam ko lang, ako yung dahilan kung bakit nasira ang pagmamahalan ng magkapatid. Kaya ngayon, heto ako, humihingi ng payo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pipiliin mo ba ang babaeng una mong minahal, pero alam mong kasal at kailangan mo ng bitawan? O pipiliin mo ang babaeng nagdadala ng anak mo, kahit alam mong hindi mo siya mahal ng katulad ng una? Kasi minsan, hindi na usapan ng puso, kundi ng konsensya. Alam kong ako yung nagkamali dito, pero nandito na ako sa sitwasyon na ito. At ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ba ang dapat kong gawin? Naway matulungan niyo po ako sa problemang hinaharap ko ngayon. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Kaloy.